Matapos ang somewhat pagtapos ng laban at ritual, ngayon na lumabas ng spoilers para sa Chapter 25 ng Jujutsu Kaisen Modulo ay sa wakas, masasaksihan na natin ang pasilip sa sinasabing super climax ng kwento. Isang spoiler na tsak na magpapa-excite sa inyong mga kaibigan at magpapatuwa. Pero disclaimer muna, spoilers pa lang po ito, hindi po full chapter review, meaning hindi pa accurate at kulang pa ang mga impormasyon at eksena na ipapaliwanag ko kasi base lang ito sa rough translations. Kaya na may huwag na natin patagalin pa, let's go. Nagsimula eksena dito kay Yuji kasama si Panda na kung saan ay nagpunta na sila rito sa room ni Nobara. Nasabi rito ni Yuji na ipinakita naman sa wakas sa mukha ni Nobara mga kaibigan na sabi kay Yuji na bigla na lang daw itong nawala at ang unang naisipan nitong salita na sinabi dito sa kanya pagdating nito ay ang yo lamang. Humingi naman ng paumanhin si Yuji. Kasunod niyan ay makita ang color spread na kung saan ay makita ang mga karakter ng JJK modulo na masaya. Sa sumunod na eksena ay pinakita ang napagdesisyonan ng mga Romilians para sa mga Kalian na ayon sa kanila ay hindi raw nila i-abandon ng mga Kalian, hindi dahil sa naririnig daw nila mga boses ito o dahil sa may parehas daw silang kulay ng soul kaya di rin sila inaatake ng mga Kalian, kundi dahil sa ganun na raw talaga ang kanilang buhay noon pa, nakasama na raw nila ang mga Kalian. Kaya kahit ano pa raw mangyari in the future ay mananatili pa rin daw sila sa tabi ng Kalian, nakasama pa rin daw nila ang mga to. Matapos yan ay may kita nakasama na ni Tsurugi si Namaru at Cross na ayon dito na pero hindi rin daw talaga hayaan ni Namaru na sasaktan sila ng mga Kalian in the future. Ngayon pa man ang mga Kalian ay pamilya pa rin daw nila. Natanggap na rin daw sana nga ni Namaru ang parusa sa kanila na death penalty sa kanilang ginawang ritual. Subalit parehas lang daw pala sila ng nararamdaman ng kanilang mga kapwa Romilians sa proper way ng pagtatrato sa mga Kalian ngayong nagbago na ang lahat. Sa sumunod na eksena dito sa household ng Gojo clan ay nabanggit nila ang tungkol sa ginawa ni Yuka na pagtago ng kanyang sakit at sa pagtanggap sa duelo laban kay Dabora. Nabanggit rin dito ang ginawang reckless din na patago na pagpunta ni Tsurugi sa Tokyo para harapin ng isang Simuyan. And it seems na ang kanilang kaharap ngayon sa eksenang to ay ang kanilang ina na sinesermonan sila pero pinuri rin sila sa kanilang ginawa. Na proud raw sila sa kanila pati na ang taong yon na di sinabi kung sino mga kaibigan. Sinabi rin ng kanilang ina na di raw nila dapat ipa-worry ang mga taong proud na proud sa kanila. At ang mga sinabi ng kanilang ina mga kaibigan ang kagaya sa sinabi ng ina noon ni Maki sa kanila bago ito namatay na proud daw ito na ipinanganak niya ang kanyang mga anak. Kasunod yan binalik ang eksena dito kina Yuji na kung saan ay ni-reveal niya ang kanyang rason sa kung bakit di na siya nagpakita sa kanyang mga kaibigan at sa kung bakit di siya kagad tumulong sa mga apo ni Yuta. Kasi ayon kay Yuji ay takot daw siya na unti-unti na raw kasing nawawala ang kanyang mga kaibigan at saka hindi na rin daw siya isang tao. Parang kagaya na rin daw siya ni Choso magmula nung na-consume niya ang death paintings. Kaya iniisip niya sa kung ano raw ang tingin sa kanya ng mga tao. Aside pa rito ay ang rason na naisipan niya na di na raw siya dapat makialam pa sa nangyayari dito sa present ay dahil para sa kanya ay isa lang daw sana siyang tao na supposedly matanda na o patay na. And in the next page mga kaibigan ay dito na ipinakita ang full face ni Yuji na may napakatindi at di may pagkakailang face card. Nahin pa sa kanya na kailangan niya rin daw pala na tumingin sa present para makita rin ang past and future. Also ang ginawa raw ng mga alien ay isang bagay na matagal na raw sana niyang gagawin pero isinuko lang niya decades ago. Na naghahanap raw kasi siya ng rason para ibahin ang kanyang paraan ng pamumuhay. To the point na na-neglect na raw niya ang mga bagay na dapat daw niyang gawin. At ngayon ay nakita niya na raw ulit ang kanyang purpose gamit ang kanyang kapangyarihan at yan daw ay ang tumulong sa mga tao. Kaya hinihingi niya rito ang tulong ni Nobara. Bagay na sumang-ayon naman si Nobara. Nagulat din si Nobara kasi nakapagsalita pa rin daw pala si Panda na ayon kay Panda na once in a while lang daw. At saka sinama raw siya rito ni Yuji para hindi raw maging awkward ang atmosphere. Kaya dito na sinimulan ni Yuji at Nobara ang kanilang plano para sa future na pag-exercise sa mga possible curse spirit na may sisilang pa lang. At ang involved sa plano na ito ay si Aoi Todo at ang barrier ni Tengen na maglalast naman daw siguro lalo na't wala ng sorcerers na masisilang in the future. Dada pa rito na itatrack daw nila ang mga may sisilang in the future ng mga physically gifted gaya ni Namaki na itatrack din nila pati ang family tree nito. Also with the cooperation ng tatlong major clans ay masisecure din daw nila ang pag-create ng mga curse tools. At ang huling gagawin daw nila na masasabi nilang pinaka-challenging which is ang bagay na surprising mga kaibigan ay kung mamamatay daw si Yuji ay magiging curse object daw siya which is kagaya ni Zuko na mga kaibigan. Meaning possible na mai-incarnate si Yuji in the future kapag kinakailangan daw nila ang tulong niya. Although naniniwala pa rin si Yuji na maglalast pa rin daw siya ng mga 300 years na as long as buhay pa raw siya ay mamiminimise daw niya ang mga curse spirit into almost zero at makabuo sila ng ligtas na society kahit wala na raw silang lahat sa mundong ito. Nasabi rin niya rito na di raw nila alam sa kung ano mangyayari sa hinaharap 100 years from now kasi dumating nga raw ang mga alien dito na di nila na-anticipate. So kung sakaling in the future ay kinakailangan daw nila ang curse energy ay pwede raw nilang i-consume ang isang curse object which is si Yuji
mga kaibigan, gaya sa ginawa ni Yuji noon kay Sukuna. Pero ang problema raw dito ay di raw nila alam sa kung sa papaanong paraan daw gawing curse object ang sarili. Na kung nandito lang daw sana si Megumi sa mga panahong to, ay malalaman nila sa kung paano gawin ito, which likely implies na patay na nga indeed si Megumi. So sa sumunod na eksena ay may kita na naglalaro ng catch si Jobaloma at Usame, na kung saan ay napag-usapan nila rito ang future problems regarding sa alternative energy kasi wala nang sorcerers in the future, so wala na rin curse energy supply. Kaya ang info na ito na wala nang sorcerers in the future ay pananatiliin daw muna nilang confidential. Nababahala kasi sila na baka in the future ay kung sakaling maisa publiko ang dahilan ng pagkawala ng sorcerer ay baka gagamitin daw ng mga tao ang rason na ito para magsimula ng negative campaign against sa mga Simurians. Kaya in-reveal na kung darating man ng araw na yan ay dapat daw nilang sabihin na si Yuji ang dahilan ng lahat. In this scene ay likely sinabihan ni Yuji sina Usame na dapat na kung darating ang panahon na may isa sa publiko ang katotohanan ay dapat na siya raw ang sisisihin, hindi si Maru o mga Simurians. Matapos yan ay lumabas pa sa news si Dabora mga kaibigan, na ayon dito na isa raw itong alien of justice si Dabora na humarap sa isang sumpa o demonyo na supposedly papatayin daw sana noon ni Gojo 69 years ago. Ang alien of justice daw na ito ay nagmula raw sa planet Simuria na humarap sa sumpa para sa mga tao. May kita si Wiwi kasamang ilan pa mga bata mga kaibigan na nanonood ng news ngayon, kaya in-reveal dito na mga ibon daw mula sa New Shadow School ang may pakana sa pag-release ng footage na yon. Kasunod yan ay napag-usapan nila ang pag-get to know sa isa't isa sa magitan ng paglalaro nitong catch, ang pagkakaisa, ang kanilang role bilang mamamayan, ang pagkakaiba nila at ang role ng bansa. Lahat ng yan ay napag-usapan nila rito na sa madaling salita, ang napag-usapan nila ay ang kapakanan ng mga buhay at ang pag-achieve ng coexistence, which is very timely topic sa panahon ngayon natin mga kaibigan. Matapos yan ay ayon dito na dapat nilang i-treasure daw ang kanilang time sa isa't isa, na ang curse technique daw ni Maru at Cross na ang chaos at order ay para sa kanila ay masasabi raw nila na ang curse technique ay parang word na wish. Kasi alam naman natin na ang hinihiling ng lahat gaya ng kapayapaan at pagkakaisa ay na-achieve ng curse technique na ito. Ayon dito sa monologue ni Maru na ang lahat ay inaasam daw talaga ang happiness, na kahit isa lang o maliit lang ang nag-aasam nito ay nais daw ni Maru na malaman ang iba pang bagay tungkol sa mga tao, tungkol sa earth, sa lahat na nandirito, na nais niya makamit ang bright future ng lahat at maging masaya ang lahat hanggat sa makakaya. Habang may kita itong sina Tsurugi na masaya rin mga kaibigan kasama si Yuka at Cross na naglalaro ng catch. Kasunod yan ay sa sumunod na eksena ay nakausap ni Yuka ang chef ng Jujutsu Tech na nagkagusto noon kay Dabora, na natuwa naman siya kasi gumaling daw si Yuka, pero in exchange ay si Dabora naman daw na nagsasalita pa sana ang chef ay binawi naman niya ang kanyang sasabihin sana, na sabing well, compared naman daw sa kanyang love life ay wala lang daw ang kanyang love life compare sa buhay ni Yuka. Na habang nag-uusap sila ay nagulat naman si Yuka sa kanya nakita sa likod ng chef na it's as if ay ang dumating ay si Dabora mga kaibigan. Subalit dito nagtapos ang eksena o ang spoilers mga kaibigan sa eksenang to sa paglingon ng chef matapos ang pagkagulat ni Yuka. Man, napakaganda ng spoilers. Pero mas gaganda pa yan sa ating full chapter review na mas detailed, accurate na review para sa chapter 25 ng Jujutsu Kaisen Modulo. Nang sa ganon ay mas madadaman nyo at mas maiintindihan ang ending ng Jujutsu Kaisen Modulo. Kasi dito man natin tatapusin ang video. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can hit a like, comment, for subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.